Isi buhat sa balay taras pakita kana pan. Ang taba. Taba. So ayan na mga ka-farmers yung ano, yung lalagyan ng baboy, yung kanyang kural. Ito na natapos na mga ka-farmers. So ayan na. So ito na mga ka-farmers. So dito mga ka-farmers sa ano, sa probinsya, yung kailangan lang na talaga dito mga ka-farmers, semento. Mga semento lang yung kailangan, at saka ito mga ka-farmers, yung PVC. Ayan. Kasi dito sa probinsya is yung mga ano, ito, yung mga kawayan mga ka-farmers is dito lang yan sa paligid mo makukuha. So yung gastos is less gasto mga ka-farmers. Pati ito, ayan no, yung katawan ng ano, ng puno ng niyog na ginawang bahay doon sa ano, doon naghingi kami. Kasi ito mga ka-farmers, yung puno ng niyog na ito, is itatapon lang ito mga ka-farmers. So sayang. So ayan mga ka-farmers, pwede mo rin siyang gawing pang ano, pang dingding sa mga ano, sa kural ng baboy. So ito na yung ano, yung kabuuhan mga ka-farmers. Ayan. Ayan. So hindi ako nakakapag-video na nagtrabaho ako kasi walang naghahawak ng ano, ng cellphone ko. So nagtutulong-tulungan lang kami mga ka-farmers para matapos ito. So yung nagtatrabaho mga ka-farmers na yon is yun yung may-ari ng lupa doon sa tinataniman ng citronella. At dito naman mga ka-farmers is lupa ito ng kanyang tatay. So dito si Tito maglalagay ng kanyang mga ano, mga baboy o mga biik. At saka dito sa kabila naman is sa kanya. So yung may-ari ng ano, ng anak ng may-ari ng lupa. So dito yung kanyang anak. Dito siya. Ayan yung mga yero is yung mga nagamit na nung una.
So sayang naman kapag hindi mo ito gagamitin ulit kasi mas maano pa eh. Pwede pang ano, ayan oh. Ano pa yung yero. Hindi pa masyadong sira. So ayan. Kasi kapag doon kami sa itaas mga ka-farmers is marami na talaga yung mga alaga ni Tito na mga native pigs. Sumabaho na talaga. So yung mga kapitbahay nagsasabi na yung amoy daw ng mga ano ng mga native na baboy is sobra na talaga yung amoy kasi madami na daw. So kailangan daw bawasan. So dito yung ginawa ni Tito na kulungan is malayo na ito sa sa mga tao is 100 meters na po ito. So ito lang yung bahay ng may-ari ng lupa. Ayan. Pero okay lang daw sa kanila. At doon pa sa itaas yung mga kabahayan. At ito yung sa paligid. Ayan, walang bahay dito mga ka-farmers. So pwede ka talaga dito mag-alaga ng ng maramihang baboy. Kasi malayo ito mga ka-farmers sa kabahayan. So ayan, ito yung kabila na ito mga ka-farmers is lagyan pa ito ng may-ari ng lupa ng baboy. So ayan. So ayan, dito na si Bori. So ayan si Bori. So ayan mga ka-farmers, sa sobrang dami na ng mga biik doon, ayan dito na si Bori nilagay. Pero kapag maalis na doon yung mga biik at malagay dito mga ka-farmers, is doon ibabalik ko na doon si Bori sa itaas. So ayan. So ayan mga ka-farmers, tapos ko nang itanim. So ito na sila. Tatlo lang yan mga ka-farmers. Binigay lang yan sa step pa ko mga ka-farmers. Doon rin ang galing sa ibang bayan. So ito yung binigay sa kanya, tatlo. Ayan, matapos mag-ayos ng ng kulungan ng baboy mga ka-farmers, ito nagtanim tayo. Kasi kahit pa paano mga ka-farmers, kahit maliit lang yung space dito mga ka-farmers, kapag ginagamit mo ng mabuti is marami ka talagang matatanim. Ayan. So ayan, sipag-sipag na taga mga ka-farmers yan. Ewan ko kung anong tawag dito yan sa Tagalog. Pero dito sa amin istiwitis ang tawag namin dito mga ka-farmers. Yan, marami naman siyang bunga. Ayan. Tinalagay yan mga ka-farmers sa adobo. Like adobong manok, adobong baboy. Yan. So ito hindi ko pa nalilinisan dito. Pero kasi marami pa akong trabaho. Sa sunod na araw lilinisan ko ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!